Ang biktima nito ay si Carl Lawrence de Mary, 24 taong gulang. Sa lugar ng barangay Canlalay, Binyan City, natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa loob ng plastic storage box. Paano kaya siya pinaslang ng salarin? Anong kanilang motibo sa biktima? Maraming tao rin ang dumadaan pero hindi pa rin nila napansin isang malagim na krimen sa loob ng isang plastic storage box. Noong June 2019, umagang iyon, natagpuan ang kanyang bangkay at nakilala sa pamagitan ng mga identification card nito. Alamin natin dito sa ating YouTube channel na Marbec Nobel. Ako po ay taos-pusong nagpasalamat sa inyo sa kabutihan ng inyong puso sa patuloy niyong pagsuporta sa akin at pagsubaybay araw-araw sa ating YouTube channel. Nasa inyo po ang aking pasasalamat at pagpapahalaga. Si Carl Lawrence de Mary ay isa rin na chairman at nakatira sa Las Piñas City. Pangarap niya rin makapagtapos sa kaniyang pag-aaral. Nagsumikap siyang mag-aral sa kolehiyo kaya nag-enroll siya sa Arellano University. Nang bata pa ito, sumasali siya sa mga singing contest para magkaroon ng pera at makatulong sa kanyang mga magulang. Lakas ng kanyang loob at boses nito ang kanyang ginagawa habang siya ay kumakanta. Lalong gumanda pa dahil natanggap siya sa call center. Kaya nagkaroon siya ng mga pera para matustusan rin ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Pero may isang hindi inasahan na trahedya, nagpag-inuman siya sa hindi niya pa nakilala at lalong sumama pa sa tinitirhan nila. Ang tanong, ano kayang ginawa sa kanya pagkatapos niyang sumama sa mga taong ito? Bakit siya sumama sa mga taong ito na hindi pa niya nakilala? Patuloy pa rin siya kumakanta sa mga events kapag siya ay may libreng oras. Para kumita na rin para makatulong sa kaniyang pamilya. Sa lugar ng Parañaque na siya nakatira dahilan sa kanyang trabaho nito. Kapag may mabang bakasyon siya ay umuwi sa kaniyang pamilya. Kapag may ordinaryong day off lamang minsan, siya ay lumalabas kasama ang kanyang mga barkada at kasamahan niya sa trabaho. Dahil sa pagod at kalimitan sa gabi ang kanilang trabaho at schedule. Kailangan rin nila makapag-relax sa oras ng kanilang pahinga. Nagkataon naman, niyaya si Carl ng kanyang mga barkada na mag-inom sa lugar ng Binyan, Laguna noong June 2, 2019. Sa oras na iyon, inabot sila sa pag-iinom sa isang resto bar hanggang umaga. Hindi lamang ang unang beses nila pagpasyal doon. Minsan, marami sila at isang kubo palagi ang kanilang napistuhan. May mga misa rin na pwedeng gamitin sa resto bar para sa may gusto na privacy. Kaya mayroon na separate na parang kubo para sa mga karamihan. Pagsapit ng umaga, iyon, nagtawanan pa ang mga kaibigan dahil umabot na sila ng alas 6 ng umaga. Kaya nasipan nila na umuwi sa oras na iyon. Pero si Carl ito ayaw po umuwi dahilan may iba pa siyang plano. Sa kabilang misa na iyon, may isang grupo na kalalakihan na nagiinuman. Lalong-lalo na hindi niya kakilala ang grupong iyon. Dahilan magaling at marunong siya makisama at makihalubilo sa iba kaya napasali siya sa bagong grupo at nakipag-inuman. Habang mga kaibigan ni Carl na makita siya nakipag-inuman sa mga bagong grupo at nakipagtawanan na. Kaya siniyasan siya at sinabihan kung sasama ba siyang umuwi o magpaiwan muna sa mga bagong grupo nito. Pero sinabihan sila ni Carl na mauna na lang umuwi. Hindi na lang si Carl pinilit ng kanyang mga barkada na sumama sa kanilang pag-uwi sa oras na iyon. Dahilan, si Carl naman ang may gusto at nagdesisyon ang magpaiwan ito sa mga bagong grupo nitong nakipag-inuman. Pero hindi rin nagtagal, ang mga bagong grupo na kilala niya ay hindi rin nagtagal, nasipan rin nilang umuwi dahil sa oras na iyon ay alas 7 na. Sa umagang iyon, gusto na rin nila matutulog na at makapagpahinga. Pero nakapagtaka, gusto pala ni Carl ang isang lalaki sa bagong grupo na iyon.
Tinanong ni Carl sila kung pwede sumama siya sa bahay nila. Walang nagawa ang mga lalaki na iyon, hinayaan nila na sumama si Carl sa kanilang pag-uwi. Sa oras ng 7:30 ay nilisan na ng mga grupo ang resto bar na iyon habang magkaakbay pa habang naglalakad palabas. Noong June 4, 2019, ang mga kaibigan ni Carl ay walang mga balita tungkol sa kanya. Hindi rin sumasagot sa mga tawag at text sa kanyang cellphone nito. Ang kanilang akala numuwi ito sa kanilang lugar sa Paranaque. Dahil may pasok na siya sa paralan at baka nalubat lamang ang kaniyang cellphone. Sa araw na iyon, sa isang barangay na Canlalay, Binian, Laguna, may napansin isang kahon ang caretaker na si Benny Bombales sa bakanteng lote na kaniyang binabantayan nito. Araw-araw, kanyang nililibot ang lote na iyon para maiwasan na hindi matirhan at bahay. Hindi na rin matambakan ng mga basura. Alas 7 ng umagang iyon, naglalakad siya sa gilid ng kalsada at napansin niya ang isang kahon at nabalutan pa ng masking tape. Agad niyang nalapitan at sinubukan na sipain muna ang box na iyon para alamin niya at malaman kung mabigat ba ang kahon. Tinulak niya ng kanyang mga paa ay halos hindi niya ito magalaw dahil mabigat pala ang laman. Kaya kinabahan ng isang caretaker na si Benny Bombales. Nisipan niya kung basura lamang ang kahon na iyon, dapat ay nagalaw at natumba na kaagad ang kahon. Nisipan niya rin baka patay na hayop ang nasa loob ng kahon na iyon. Katulad ng mga pusa o aso sa loob ng kahon na iyon. Agad niyang sinilip ang laman na iyon sa kabila ng scotch tape pa ang kahon ay nakita niya ang laman ng storage box. Doon na siya humingi ng tulong at sumigaw. Mabilis siyang tumawag ng mga pulis. May laman at talagang katawan ng tao siniksik sa loob ng kahon na iyon. Si Mang Benny ay natatakot pa na buksan ang kahon na baka hindi niya makayanan ang kanyang makita at hitsura ng bangkay. Dumating ang mga pulis at nilapitan ang kahon para silipin kung totoo nga ba ang na-report sa kanila. Sa oras na kinumpirma nila na bangkay ang kanilang natagpuan, agad silang tumawag sa kanilang radyo para magpadala ng suko para ma-process ang crime scene. Ang paligid na iyon ay napaligiran ng mga tao. Nag-umpisa na rin magtanong ang mga pulis kung may nakapansin ba kung sino ang nagtapon sa kahon na iyon. Pero walang nakapagbigay ng impormasyon tungkol sa natagpuan na bangkay. Dumating ang mga taga-suko, tinanggal ang mga masking tape na ginamit sa labas ng kahon na iyon. Sobrang kawa ang sinapit ng biktima. Maraming tao ang nakapalibot sa crime scene pero walang nakaalam at nakakilala sa bangkay na iyon. Ang mga impormasyon na iyon nakumpirma nila na hindi taga doon ang bangkay kanilang natagpuan. Ang isang SOCO officer ay tinawag ang investigador at iniabot ang 2 ID. Ang ID na iyon nakuha nila mula sa biktima. Ayon pa sa mga pulis na si Danilo Mendoza, Chief of Police, Binian City, Laguna. Isang ID ng Paralan University ang nakuha nila mula sa bangkay. May isang ID na nakuha nila na isa siyang chairman sa lugar ng Pasay. May healthcare rin siyang dala para sa isang kumpanya kasama pa ang ID nito. Ang numero ng kanyang pamilya ay nasa ID ng biktima. Kaya agad sila nag-text sa kanyang pamilya para ipaalam at papuntahin sa morgue para kilalanin nila ang bangkay kanilang natagpuan. Ang pangalan na ID ay si Carl Lawrence de Mary. Nabasa ng kapatid niya ang text message kaya agad niya ipinaalam sa kanilang ina. Takot at pangamba ang naramdaman nila. Inisip ng kanyang ina na sana hindi ang bangkay ni Carl Lawrence ang kanilang natagpuan. Sana ninakawan na lamang ito at ang ID niya ay nilagay sa katawan ng bangkay. Habang sila ay patungo na sa lugar ng binyan ay nanalangin ang kanyang ina na sana ay hindi si Carl ang natagpuan na bangkay.
habang ang kanyang kapatid naman ay hindi rin natigil ang pag-iyak nito. Dahil hindi rin niya makontak ang cellphone ng biktima na si Carl. Lahat ng mga kaibigan ni Carl ay hindi rin siya makontak. Kaya mahinala na sila na may masamang nangyari na sa kanya. Dumating na sila sa Binyan Police Station, agad silang dinala sa morgue para kilalanin na ang natagpuan nilang bangkay. Nilakasan ng kanyang ina ang kanyang loob para sa mga sumusunod na mga pangyayari. Inangat nila ang takip sa mukha ng bangkay at narinig na agad ang malakas na iyak ng kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang ina sa mga pulis na si Carl talaga ang natagpuan nila na bangkay. Ang tanong dito, sino kaya ang pumaslang sa biktima? Mga kalalakihan kaya ang nasa resto bar na kanyang kainuman at sumama pa ito sa kanilang pag-uwi. Ayon sa resulta ng medical legal na si Police Colonel Roy Camarillo, ang kinamatay ng biktima ay asphyxia by ligature strangulation. Sinakal hanggang mawala ng hininga at namatay. Pero wala pang ebidensya ang mga pulis dahil walang nakakilala pa sa mga lalaki kung saan huling kasama ng biktima. Ayon na rin sa mga impormasyon na kuha nila sa ina ay taga Las Piñas sila nakatira. Habang si Carl naman ay pumunta lamang sa Parañaque dahil malapit sa opisina nila. Isang araw may pumunta sa police station na kaibigan ng biktima na si Carl. Nagkwento sa tunay na nangyari sa oras na sila ay nag-inuman sa resto bar noong June 2, 2019. Ayon sa kanyang kaibigan, niyaya nila si Carl na umuwi na silang lahat. Pero nagpaiwan daw ito dahil may isang lalaki sa kabilang mesa at gusto niya ito makilala. Nang makuha na nila ang bagong kwento at impormasyon mula sa kanyang kaibigan, agad pumunta ang mga investigador sa resto bar na iyon. Ang mga pulis ay hindi naman nabigo sa kanilang nakuhang mga impormasyon. Dahil ang isa sa mga empleyado doon ay nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa mga lalaking iyon at ang biktima na si Carl. Pero humingi lang siya ng pabor na huwag na lang banggitin ang kanyang pangalan at resto bar nila. Sinabi niya na hindi lamang ang unang dalaw ng grupo kaya natandaan niya sila. Nala niya rin na lumapit si Carl sa kabilang mesa habang nagalisan na ang kanyang mga kasamahan at umuwi. Kaya ang mga pulis naghanap agad sila ng mga CCTV footage sa malapit na mga tindahan. Walang CCTV footage mismo sa pinag-inuman ng mga grupo na iyon. Pero sa labas, makikita pa rin na nag-uusap si Carl at ang isang lalaki. Nakasuot ito ng asol na t-shirt. Ang itinuturong lalaki na nagustuhan umano ni Carl ay ang lalaking naka-sleeveless na itim at kinikilalang si Ismael Sultan. Una siyang nahagip sa kamera at umalis sa lugar na iyon. Habang si Carl naman magkasabay umalis na si Najer Macaurao na magkaakbay pa. Ang huling umalis sa lugar na iyon ay si Abdul Canapio, 43. Agad na sagawa ang mga pulis ng isang operasyon at unang dinampot si Najer Macaurao. Ayon sa kanyang salaysay ay magkasabay umano silang umalis. Pero nagpaiwan siya sa terminal at ang tatlo na lamang ang magkasamang pumunta sa bahay ni Ismael Sultan. Ang address ng bangkay ng pangalawang salarin ay binigay niya rin na si Abdul Canapio at naabutan nila natutulog. Pero si Ismael Sultan ay agad siyang tumakas dito. Tinanong si Abdul Canapio kung ano ang nangyari. Doon niya sinabi nang makauwi na sila sa bahay ni Ismael habang natutulog umano ang biktima, gusto nila sana kunin ang kaniyang cellphone nito. Pero nagising si Carl at biglang nagwala ang biktima. Kaya pinagtulungan nilang dalawa ni Ismael Sultan. Wala naman daw silang plano na patayin ang biktima. Pero sa dahilan sa kalasingan nila, desperado silang patahimikin at paslangin ang biktima dahil sumisigaw na ito. Pagkatapos, mataranta daw sila sa mga pangyayari sa oras na sila ay nahimasmasan na. Naghanap sila ng paraan para maitago ang bangkay ng biktima.
Kaya nisipa nila na silid siya sa supot na storage box. Tinapo nila sa bakanteng lote. Tinanggi pa ni Nadir Makarov na wala umano siyang kinalaman sa krimen na iyon at wala siyang alam sa ginawa ng dalawa. Pero ayon sa kanilang mga text message ay humingi siya ng mga balato sa nakuha ng dalawa mula kay Carl. Ang dalawa ay sinampahan ng kaso na murder at robbery. Habang si Ismael Sultan naman ay pinaghanap na rin ng batas. Ang mga pamilya ng biktima na sana ay sumuko na lamang siya at nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima ni si Carl Lorenz Demetri. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe